So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, itatakil natin ngayon or i-full review na natin ang isa sa pinakasulit na budget smartphone today, which is a Samsung Galaxy A07 4G. Ito na kayang perfect na budget smartphone sa inyo ngayon 2025. Tara, check natin. So ayan, i-full review na rin natin finally itong Samsung Galaxy A07 4G at ito po ay newly released na device si Samsung at ito po yung successor sa very popular na Samsung Galaxy A06 4G na gumawa yan ng ingay nung June, July, and August 2025 and even ngayong September dahil grabe binagsak ni Samsung yung presyo ng A06 4G around below 3,000 pesos. Pero itong A07 4G hindi rin nagkakalayo yung presyo niya sa A06 4G ngayon. So, yung A06 4G ay still available pa rin sa online at kung interested kayo sa mga devices na yan, yung A06 at A07 4G, again, yung link niya nandito. I-click nyo na lang tong view products natin para ma-redirect kayo sa bagsak presyo na Samsung Galaxy A07 4G. Kasi, when it comes sa SRP neto mga J-Vlog, two variants siya eh. Meron tayong presyo na 4GB 64 na 5,290. Tapos 4GB 128 is 5,990 or almost 6,000 pesos. So when it comes sa kanyang presyo, again, budget smartphone itong itong si A07 dahil below 6,000 pesos ang kanyang price range. And I know yung 4GB 64 sa halagang 5,300 ay hindi po perfect fit yan. Sobrang kulang po niyan. Pero ang magandang balita, dahil nga sa online kayo bibili nito sa ating view products, below SRP nyo makukuha itong A07 4G. So, possible price na pwede nyo makuha to nasa 3,800 pesos, 3,700, 4 plus. Depende po sa offer ng official store ni Samsung sa online. Pero yon 3,000 to 4,000 pesos makakuha na kayo ng A07 4G sa murang halaga lang. Tapos yung 128GB niya nasa around 4,000 to 5,000 pesos. Very, very affordable. At ang nakaka-interest kasi dito mga J-Vlog, yung chipset niya na mamaya is of course tatalakayin natin yan. And dito natin sa ating full review, titingnan natin yung overall verdict ko dito sa Samsung Galaxy A07 4G after ilang weeks ko siyang nagamit. So next one mga J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung mga nagustuhan kong features dito sa Samsung Galaxy A07 4G at kung bakit isa to sa pinaka-the best sa budget smartphone na pwede nyo mabili ngayon 2025 at syempre dito yan sa online na sobrang mura lang po. So first is of course yung kanyang chipset. Yung chipset ang isang panghila nyo dito sa A07 4D dahil to be honest, ang chipset nito is the MediaTek Helio G99 chipset. Again, ang chipset nito at ang chipset ng A16 LTE ay parehong-pareho po kaya gagawa po tayo ng phone comparo about sa A07 and the A16 LTE. Pero nakakatuwa na sa presyo na 5K ang SRP, very reasonable ang G99. Tapos pag nakuha nyo pa to ng 3,000 to 4,000 pesos, MediaTek Helio G99 chipset ay aba, ano yan, kumbaga hands down. And beyond na-meet niya expectation ko. Kasi to be honest, nung ginamit ko yung Tab A9 LTE G99 yun, medyo hindi maganda performance niya sa gaming. I don't know kung sa operating system din yun. Pero dito kasi sa A07, nagulat ako na lahat ng tinas natin ay playable dito sa device na to. At na-handle niya ng walang kahirap-hirap. Nakakala ko na parang performance din siya ng Tab A9 LTE dahil 4GB 64 din yon. Pero dito sa A07, ang ganda ng performance. Smooth naman po maglaro dito sa device na to. Yun yung isa sa pinakamagandang napansin ko dito sa Samsung Galaxy A07 4G. Smooth ang kanyang performance sa gaming even though 64GB lang yung pinaka-minimum. Again, ito po yung binili ko kasi ito yung paniguradong unang mauubos sa market, yung 64GB kasi sobrang mura lang po itong binebenta ni Samsung sa online. Pero kung gagamitin nyo for gaming ang A07, I suggest go for the 128GB. Mas marami po kayong games na malalagay sa storage na yan. And 4GB of RAM for its price, very reasonable naman or minimum na pwede natin makita talaga is 4GB. So pwede na maglaro dito sa A07 dahil sa kanyang powerful chipset sa budget segment. Next, yung kanyang display. So sa display, wala naman pong gaano pinagkaiba ang display ng A07. So yun, same lang rin sila na meron 6.7 inches at tignan nyo, ito pa rin. Ang notch display, meron pa rin sa A07. Pero maganda sa A07 na wala sa A06 is yung
90Hz screen refresh rate. So 90Hz screen refresh rate na tong device na to. Naka-standard 60Hz refresh rate po tayo. So yun, PLS LCD siya, hindi siya IPS. Pero hindi naman wash out yung display na itong smartphone na to. Dahil HD Plus 720p naman ang kanyang resolution. So form factor and all, okay naman for me. Dahil malaki yung display na mo-offer na itong A07 4G, maganda maglaro at manood ng movies sa merong malaking display na device. Next is operating system. So yung operating system nito is very reasonable. Aray, kasi ang chipset, ang OS nito is out of the box. Syempre naka One UI version 7 na to with Android 15. Pero asahan nyo na matagal po itong mga update ng software kasi syempre pag si Samsung talamak yan when it comes sa pag-update ng mga devices nila. Even sa mga pinakamurang mga Samsung devices, nag-update po ang A07, ang Samsung. Kaya expect nyo siguro mga Android 16, Android 17, baka nga Android 18, pwede pa tong si Samsung Galaxy A07 4G. Kaya when it comes sa longevity ng operating system, okay na okay po ito. Marami na naman magsasabi, hindi na enough ang 64GB kung update siya ng update. Again, gumagawa ng paraan ang mga brands na hindi lang to basta-basta nagbabato ng software update sa smartphone tapos alam nila mababa yung storage. Ano yan minsan mababa yung required storage tapos may mga nawawalang feature. May ganun kasing senaryo. Kaya malay natin maging ganun din dito sa A07 4G. Pero yun, let's face it, 64GB is very, very small na talaga ngayon 2025. And even 128GB sobrang lumiliit na rin. Pero again, expandable naman ang storage nito via micro SD card. Kaya kung magtitake kayo ng mga photos, videos, doon nyo po ilalagay yan sa kanyang SD card para magamit nyo ng buo or magamit nyo sa ibang paraan yung storage nitong A07. For example, kasi pag sa games and application, hindi nyo po pwedeng gamitin yung memory card nyo dyan. Kailangan nyo talaga yung internal storage ng device. Kaya doon nyo talaga i-focus yung internal storage ng smartphone nyo sa mga applications. Tapos sa mga iba, like mga photos or multimedia, gumamit na lang kayo ng micro SD card. Yung camera, dito ako nabilib sa A07 4G dahil ang ganda for its price. Maraming mga brands ngayon nagsasabi 50 megapixel. Like this one, sobrang na-disappoint ako sa camera nito, 50 megapixel, pero sobrang crappy nung kanyang photo quality. Pero dito sa A07 4G, 50 megapixel, pero ang linaw po ng photo quality nito na mamaya magpapakita ko ng mga photo samples nitong A07 4G. Pero again, for its price na 3 to 5,000 pesos, okay na okay, napaganda ng camera nitong device na to. And maganda rin yung feature ng camera niya, yung continuity, na for example, nagtitake kayo ng video, pwede na kayo mag-switch sa rear to front-facing camera without stopping the video. Check nyo dito sa camera nitong A07, mas better yung camera nito compared din sa A06. Ayun din yung napansin ko. Next, yung design. So, sa design, very, very minimalist lang naman ang design ng A07 4G. To be honest, itong black, ang hassle kasi sobrang prone sa fingerprint smudges. Ayan fingerprint magnet din siya. Kaya lagyan nyo to ng case, out of the box, bumili agad kayo kasi wala rin kasamang case, walang kasamang screen protector, walang kasamang charger itong Samsung. Kaya kayo na lang po bibili niyan, kayo na bahala. Pero sa mga nagtatanong ano ba magandang charger, magbabigay rin ako dito sa link natin ng Ugreen 20 watts adapter na sobrang mura. I think nasa 300 pesos lang naman yan. Dito nyo na lang check din sa ating View products. Pero yun, when it comes sa design, for me, ang nagustuhan ko talaga is overall ergonomics netong A07. Dahil dito nga, na-adapt yan dito sa A55. Yung may ganyang uka na okay na okay. Very sturdy, or pag hinawakan nyo ng actual itong si A07, ma-feel nyo talaga yung pagka-durable ng device. Itong feel ko sa A07 compare sa A06, to be honest, yung side ng A06, parang ang talim Dito okay naman na siya, mas comfortable siya sa grip. And yun nga, malaki battery niya pero na-maintain naman yung pagka-slim netong smartphone na to. So when it comes sa battery performance ng A07, makunat din naman ang battery netong device na to. At yun nga, magandang balita, support niya 25 watt fast charging. So yun, wala nga siyang kasamang charger out of the box. Yun lang yung pinaka nakakalungkot. Pero support naman niya ang fast charging rate na 25 watts. So yun mga ka-J-Vlog, yung mga nagustuhan kong features dito sa A07. Syempre meron din tayong mga konting cons. Tulad na lang ng storage, I hope Samsung will notice na 64GB is super liit na yan.
Sana 128GB ang minimum and 256GB of internal storage na ang i-offer sa A08 or sa A07 5G, malay natin. Pero 64GB lang naman ang nireklamo ko dito kasi sobrang late na yan. Pero syempre, yun yung isa-sacrifice nyo to meet the G99 chipset sa halagang 3,000 to 4,000 pesos. And syempre, ito rin yung isang malungkot lang ako, the notch display, na hindi pa rin makamove on si Samsung sa notch display ng mga devices. Na again, tulad ng sinabi ko sa may ibang video ko, kung wala namang any cost, kumpletuhin yung bilog na yan, kumpletuhin nyo na. Mas i-prefer ng mga consumers ang punch hole display compared sa notch display. So again, kung interested kayo makakuha ng sobrang mura at bagsak presyo na A07, i-click nyo na lang tong view products natin dahil mura dyan at meron pong special voucher na naghihintay sa inyo. Malaki po makukuha yung discount pag dito kayo bumili sa ating view products ng A07 4G. Video sample rear camera of the Samsung Galaxy A07 4G. So, ang pinamax resolution niya is Full HD 1080p at 30fps. So, as you can see, okay rin naman kahit papaano yung video quality niya for a price tag na 3,000 to 4,000 pesos. For online price yan, ha? Pero ang SRP na ito is 5,300 pesos. Malinaw rin naman. Yun, no? Ang maganda dito, hindi nyo na kailangan i-off yung video or i-stop yung video para mag-switch sa front-facing camera. Pwede na yan. Continuous ang inyong video recording. So, ayan. Front-facing camera, video sample to ng Samsung Galaxy A07 4G. Pinakamax resolution din is Full HD 1080p at 30fps. So, very useful, very convenient yung ganito. Na-adapt na rin ng A07 4G yung continuity ng video sa rear at front-facing camera. So, no pause, no stopping. Kung malaking tulong to pag nag-vlog kayo, of course, na gusto nyo mag-switch ulit. Diba? Very convenient. So yan, next explore natin yung design at yung build quality ng Samsung Galaxy A07 4G. So as you can see, when it comes dito sa smartphone na to, na ano rin naman, very naman siya, identical din naman sa design din ng A06 4G, lalo na dito sa ergonomics niya. Pero when it comes sa back cover, ayan, pareho rin sila na plastic or polycarbonate yung back. Pero dito tayo ngayon magkakaiba dahil sa A06 magkahiwalay sila, di ba? Dito kasi sa A07 magkasama na sila dito sa camera module na to na parang very identical din sa iPhone 16 na smartphone, di ba? So ito na rin yung umuso ngayon na camera module, yung ganyan na vertical shape camera module na which is naman sa akin napagandang tignan or very attractive din naman siya tignan. So sa design nitong A07, minimalist lang siya. Pero maganda rin naman kahit papaano yung effect niya na yan sa back cover. Pero since glossy siya, medyo prone to sa mga fingerprint smudges. Ayan, no? Grabe yung pagka-fingerprint smudge na itong A07 4G. Pero all goods naman yung kanyang form factor or ergonomics na itong smartphone na to. Lalo-lalo na ina-adapt niya rin dito yung sa A06 or sa A55. Na okay siya pag naglalaro kayo. May finger rest tayo dyan. Tapos, sa right side, nandito ang ating power button / fingerprint scanner and yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone is the microphone. Sa left side is yung SIM tray. Sa baba naman ng smartphone is a 3.5mm headphone jack, microphone, Type-C port at yung speaker grills.
So yung nakakalungkot lang talaga dito sa A07 or sa lahat ng mga Samsung devices, wala po tong free charger out of the box and even screen protector at free jelly case. Wala pong kasama. At yung screen niya, since yun din, pareho-pareho, meron pa rin notch display itong A07, pero sa ang major upgrade dito sa A07 is naka 9/3 screen refresh rate na siya compared sa A06 4G na naka 60Hz refresh rate. So next, dito tayo sa camera app ni Samsung Galaxy A07 4G. Ayan. So dito muna tayo sa kanyang photo mode. Dito sa photo mode niya, ayan, oh. Meron tayo 1x zoom, 2x zoom na hanggang 10x digital zoom po tayo dyan. Tapos, ito yung mga bunch of settings niya. Sa settings natin, dito natin ma-activate yung watermark. Yung merong phone model sa baba ng ating mga photos. Ayan. Tapos, meron tayo dito mga iba't ibang settings like flash, timer, aspect ratio, 12 megapixel mode, at mga filters. Ayan. Tapos, sa portrait, ayan, meron tayong portrait mode for background blur. Sa video naman, ang pinakamax sa resolution niya is Full HD 1080p at 30 FPS. At meron tayong more. Sa more, meron tayo dito mga Pro mode, Night mode, Food mode, Panorama, Slow motion, at Hyperlapse. Pagdating naman sa front-facing camera ng A07, is meron dyan yung parang nag-wide lang siya ng konti. Sa software yan, ayan o, nag-wide lang siya ng napaka-konti. O, diba? Portrait mode for background blur, na very helpful din of course sa front-facing camera. Video, pinakamax is Full HD 1080p at 30 FPS. So yun lang naman mga ka-J-Vlog ang camera app ng Samsung Galaxy A07 4G. Very simple lang. Next is speaker test tayo dito. Kung special voucher na naghihintay sa inyo. So tara, check natin. Nakaka-excite ngayong 9-9 dahil so pagdating sa speaker ng A07 4G, yun lang yung nakaka-disappoint kasi single speaker lang siya at wala siyang any feature din beyond 100% volume compare sa A16 na nila yun, single speaker pero malakas. Pero dito, since single speaker siya, hindi siya ganun kalakas, kaya kung i-rate ko yung speaker nito 1 ang lowest 10 ang highest, to be honest, ang score ko dito nasa 6. Hindi magandang base quality at hindi siya malakas. So, biometrics test. Dito sa A07 4G, dito tayo sa kanyang fingerprint scanner. So, start tayo. Ayan. So, pagdating sa kanyang fingerprint scanner, fast and accurate naman. Next is face unlock. So, pagdating sa face unlock, fast and accurate din naman. So, ang tanong mga J-Vlog, kung sulit nga ba to? Lods, ano ba? Ito na ba ang perfect na smartphone na bibiling ko ngayong 2025? Kasi naghahanap ako ng mura eh. The quick answer yan is yes. Sobrang sulit na itong A07. Ang unang priority nyo when buying this smartphone is longevity. Yung longevity nito, panigurado sobrang tagal kasi masosupport to ng ilang operating update or operating system update ng Android and of course ng Samsung. Kaya, pang matagalan talaga itong Samsung. Durability, nandun din yan. Si Samsung ay subok na ang durability niyan sa mga smartphones. Ilang beses na ako nakapag Samsung devices. Samsung user ako since 2010. And grabe, when it comes sa durability, hands down tayo sa Samsung. At yan talaga ang tina-target din ng Samsung when it comes sa kanilang mga smartphones is gusto nilang tumagal sa mga consumers nila. Kaya, ang tanong, Lods, yung 64GB po ba? Okay yan. Kung makuha ko siya ng 3,000 to 4,000 pesos, okay yan mga ka-J-Vlog. Pwede pa yan as long as balance nga yung specs. Kung 64GB nakuha nyo A07, tapos G99 naman siya, hindi siya mabagal, maganda na may mga ibang specs, for me, okay pa rin naman ang 64GB sa ganyang presyo. Yun nga lang, meron namang alternative way. Put a micro SD card dito sa device na to para ma-expand ang kanyang storage sa mga multimedia na gagawin nyo.
Pero again, real talk, when it comes sa internal storage, kung gagamitin nyo to ng, kumbaga, heavy user kayo, go for the 128GB. 1,000 lang naman dadagdag nyo or 1,2. Kunin nyo na yung 128 para mas hindi kayo mahassle kung maglalaro kayo ng maraming games dito sa A07 4G. Pero 64GB, again, pwede lang to sa mga hindi heavy users. Kumbaga, social media, nanonood. Pwede pa naman din i-suggest ang A07 4G. So again mga ka-J-Vlog, saan ba tayo bibili ng mura at bagsak presyo na Samsung Galaxy A07 4G? I-click nyo na itong view products natin dito dahil dito sa ating view products may naghihintay pong special voucher para sa inyo. I-add to cart nyo na to hanggang mura, hanggang may stock pa kasi minsan nawawala na po ng stock ang A07 at A06 4G.